So we now come to Module 3. Ito po ang ating coverage ay history, ang gobyerno, ang religion, yung science, yung human race, saka yung culture natin. At yan ang umiikot sa ating mundo. Pag sinabi nating mundo, ito yung kung saan tayo nandun, yung mga nakapalibot sa ating paligid, yung simbahan, yung kultura, paniniwala ng mga tao sa paligid natin, yung science, yung philosophy. Philosophy means paniniwala or love for idea. At yung mga religions na napakarami na nila ngayon. Okay? So, napaka-interesting itong module natin today dahil dito natin malalaman kung bakit tayo naging ganito ngayon. Okay? Why we ended up believing this, believing that, and all of this na siyang na-incorporate sa ating mga law ngayon. Okay? So, let's start with the world history. Baka nakalimutan nyo na eh. Kasi merong mga parts sa world history na natuklasan ko na merong hindi tinuro, itinago. Alam nyo ba kung ano yun? Hanggang ngayon, naalala ko pa. Ang reason daw kung ba't nakarating sa iba't ibang bansa ang mga colonizers, kung bakit daw sila nag-iikot sa iba't ibang bansa, ang reason daw ay dahil mahilig sila sa pagkain. Naghahanap sila ng mga spices. Naalala nyo ba yon sa world history books ninyo? Naalala nyo po yon? Yes po. Yeah. Para daw Yes po. maghanap ng spices. Anong spices? Sibuyas, sili, kamatis. Noong habang nagkakaisip na ako dahan-dahan, bakit? Wala ba silang sibuyas doon sa kanila? Wala ba silang mga spices doon? At kailangan umikot ng buong mundo? Yung pala, merong ibang purpose silang ginagawa na gusto nilang ma-achieve. Kaya yun po yung ating pag-uusapan. Ano yung purpose na yan na gusto nilang ma-achieve? Pangalawa, sabi nila sa ating mga history books, tayo daw ay galing sa chimpanzee, galing tayo sa mga unggoy, galing tayo sa pagiging caveman, pagiging salamander, bla bla bla. Yung evolution theory ni Charles Darwin. May purpose din yan kung bakit nila sinasabi sa atin yan. Yon ay para ilayo tayo sa nilalaman ng Bible. Yon ay para ilayo tayo sa paniniwalang mayroon Diyos. Okay? So, today I will prove to you na yung purpose nila is to colonize the third world countries at i-maintain yung ating ignorance para makontrol nila tayo. That's how they control people. Okay? Kaya ito tayo hanggang ngayon. So, very quick lang, 3 million years, yung prehistory dito sa chart na nakikita nyo, when you see the word BC, this is before Christ. Okay? Meron din tayong tinatawag na BCE, before Common Era. After crucifixion ni Jesus Christ, tinawag nila itong AD, after death. Okay? Kasi ang mundo ay pinagpapalagay nilang 5,000 years. Kaya from 5,000, 5,000 years, from that day forward, pababa ang bilang ng ating taon, pababa. From 5,000 to 4,999 to 3,999 to 2,999 hanggang sa bumaba sa zero. Alam niyo ba 'yon? Na ganoon ang ating pagkakagawa ng mga sa history. Yun yung edad ng mundo. So from 5,000 years. Then nung tumuntong yung zero, ayun na yung BC pa rin. BC kasi ang basis nila yung paglabas ni Jesus Christ eh. So from 0 to 4 BC, ito daw yung period na pinaniniwalaang lumabas si Jesus Christ. Okay? Bakit kasama si Jesus Christ dito sa ating lesson? Because may mga different philosophy na pinakilala sa atin ang mundo. Sino? Si Buddha, si Confucius, yung Islam, yung mga philosophy ng Greek, no? Yung mga Greek people
Lahat yan, iba-ibang philosophy, iba-ibang ideas na pinapakilala sa atin, na nakarating dito sa atin, na siyang dinala sa atin ng Western world. Okay? So, makikita nyo rito sa chart na ancient, merong Paleolithic age, may Neolithic age, merong ancient age, may medieval age, may modern age, at merong contemporary age. Ito na yung during the French Revolution, yung the time na ng ancient age, pumasok yung medieval age, dito in between yung fall of Western Roman Empire at na-discover ni Columbus ang Amerika, pumasok ang modern age, at nagkaroon ng French Revolution, 17th century. Okay? So, after this French Revolution, dumating na yung 18th century. 18th century, naglabasan na yung napakaraming scientists. Okay? Then, 19th century, teka, kailan dumating ang mga Spaniards dito sa atin? Naalala nyo? 15, March 16, 1521. 1521. Yeah, 1521. So, after Columbus, siguro ang sumunod na pinuntahan na ng mga colonizers ay ang Philippines. Okay, alam niyo yung story behind Magellan? Alam niyo? Naalala niyo yung story behind Magellan? Magellan is a Yeah. Portuguese siya na explorer din, researcher, scientist, na gustong makita, patunayan na ang mundo ay bilog. Okay? Yeah. Yun ang purpose ng kanilang pag-iikot daw. Isa yun, patunayan na ang mundo ay bilog. Pero hindi pa yun ang purpose nila, totoong purpose. So, wala kasing, dahil sa kagustuhan niyang mapatunayan at mapalawak yung kingdom ng Spain, kinontrata niya si King Philip of Spain tsaka si Queen Sofia. I believe si Queen yung Sofia niya at that time, yung kanyang queen. King Philip and Sofia of Spain. Okay? So sabi niya, I can conquer more lands for you. Give me 3 ships. Give me support and people. Alam niyo man ng time na yon, yung panahon na yon, ayon sa aking research, ang binibitbit nila sa tuwing babiyahe sila, yung mga taong yung mga taong walang pamilya. yung mga galing sa kulungan, ilalabas nila yon para sumama sa voyage. Yung mga walang reason para bumalik, alam niyo yon? Kasi hindi naman nila masasabi talaga kung makakabalik pa sila o hindi na eh. Yun ang mga binibitbit nila. Kaya natuwa ako nung malabong ko yun eh. Kaya naman pala. So, here's Magellan, landed in our land, landed in our soil, and introduced Christianity. Okay? Inintroduce yung ating na merong Diyos, na merong gumawa ng langit at lupa, pero may mga scientists na kumukontra. Okay? Doon sa kanilang mga pinapakilala. So, in the beginning, there were kingdoms, no? Ito nakuha ko sa National Geographic. A kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen, or both, no? King and queen. Saan galing ang salitang yan, kingdom? It's from the word dominion. The word, magkahiwalay dati yan eh, king and dominion. Dominion means yung domain, no? You cannot be a king without a territory. It's a territory, yung dominion. So, you cannot be a king without a land, without dominion. Yan po ang kauna-unahang mga gobyerno na nag-exist sa ating kasaysayan. Kaya natatawa ako nung marami akong nakilalang lawyer na hindi naiintindihan yung concept ng kingdom at democracy. Meron ako makakausap na lawyers. Sabi ko, hindi kasama siguro sa subject nila itong pagtuturo na ito. Yung kingdom and democracy. Only democracy lang siguro. So, according to National Geographic, a kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen. A kingdom is often called a monarchy.
which means that one person, usually inheriting their position by birth or marriage, is the leader or head of state. Okay, ano sa Tagalog to? Ang king ay by blood. Okay? Hindi ito ina-appoint, hindi ito binoboto ng tao. So kung sino yung first in line to the throne, siyang pumapalit na king. Kaya kahit bata, nung unang panahon talagang pag maaga namatay yung king, tapos merong prince na batang-bata, nagiging king ng maaga. Nagiging ruler kagad ng isang bansa. Pero dahil bata pa, puro emosyon ang pinaiiral, maagang nawawala sa mundo yung mga batang king. Okay? Pero merong isang king na bata din na hinubog at nagtagal bago siya nawala sa pwesto. And that is King David in our history books. Si King David. Okay? Kingdoms are one of the earliest types of societies on earth, dating back thousands of years. There have been hundreds, if not thousands, or different kingdoms throughout history. Next. The world's earliest kingdoms developed thousands of years ago when leaders began conquering and controlling cities and settlements. Ito ang purpose nila kung ba't sila umiikot, bakit sila nagko-colonize, hindi para maghanap ng spices. Anong purpose nila? To conquer more lands. Kasi ang isang king ay powerful the more lands na meron siya. And the more citizens na meron siya. Ang tawag sa mga tao, subject of the kingdom, are subjects. Subjects ang tawag sa kanila. Pero pag pinanganak sa mismong kingdom nila, they call them citizens. Okay? So yun ang difference ngayon. When they conquer a country, ang mga tao na abutan nila doon will be called subjects. At may mga presyo yan, which later on became slaves. Okay? Naging slaves na yan later on. Subject lang sila. Hindi sila citizens. Rulers of early kingdoms provided protection to their residents or subjects. In return, subjects paid taxes or services to the monarch. Kingdoms also had the power to create and enforce law. The first kingdoms were established about 3000 BCE, before Common Era, in Sumerian ito, in Sumer and Egypt. Sumer was a kingdom that existed between the Tigris and Euphrates rivers in modern Iraq. Naalala niyo yung binasa niyo sa Garden of Eden? Yung garden na ginawa ng Diyos ay napapaligiran ng 4 na rivers. The Tigris and the Euphrates and the other 2. Kabisado niyo ba? The other 2 rivers. Mamaya makikita natin yan. Okay? Kaya pinapalagay nila na ang Garden of Eden ay nandiyan dyan sa area na yan, sa Mesopotamia, na ang tawag ngayon ay Iraq. Diyan nila pinaniniwalaang nagsimula ang sangkatauhan. Kasi diyan nagsimula ang marriage, diyan nag-umpisang dumami ang tao. Okay? Now, only kingdom governments colonize. Wala pang democracy sa panahon na to. So, ang kingdom, from the word king and dominion, it's a land ruled by a king, as I explained kanina. And the greatest kingdom among them all is the Roman Empire. Ito yung pinaka maraming lands ang nasakop. At nag-exist ang Roman Empire 300 BC bababa, or 400 or 500 BC pababa. 500 years before Christ ay in existence na ang Roman Empire. Okay? Now, among the lands na sinakop ng Rome, ng Roman Empire, ay ang Greek or Greece. Now, ano ang meron sa Greek? They contain philosophers, which we know today as Socrates, Plato, Aristotle. These are the 3 known philosophers to the world. Ito yung nagbigay ng maraming idea
philosophy sa mundo ngayon. Kaya napaka simpleng sabihin that we are being ruled by dead people. Yung mga ideas na iniwan nila sa atin, yun ang nag-go-govern ng ating buhay today. Ano ba yung mga ideas na yan? Code of conduct, proving ideas through reason, that slavery is necessary, sabi ni Aristotle. Siya lang yung kumukontra sa demokrasya na pinakilala ni Socrates. Kasi kay Socrates nagsimula yung magagandang idea talaga eh. Before Socrates, may mga Greek philosophers pa pero hindi remarkable yung kanilang philosophy. So nagsimulang maging remarkable ito kay Socrates. Bakit? Kasi nga sa kingdom, hindi ka makakaboto ng leader. Wala pang presidente nung panahon nila. Walang right yung tao to choose the leader. Kung sino yung susunod na panganak at first in line to the throne, siya susunod na king. Wala silang choice. Yan ang kingdom. So, dahil sa puro sila expansion para lumakas yung kanilang dominion, they conquer lands. Kung hanggang saan yung kaya nilang abutin, doon makikita yung kanilang power. They have to be powerful over the other kings eh. Kasi papatayin sila. Kaya para mas maraming subjects, mas maraming citizens, mas maraming lands, yun ang sukatan ng kanilang power. Okay? Now, here's Socrates telling people, telling us na merong rights ang tao para piliin ang kanyang leader. May rights ang tao para maging masaya. May rights ang tao para hindi diktahan. Siya magdidesisyon sa sarili niyang buhay kung anong gusto niyang klase ng buhay. Yan yung philosophy na pinakilala ni Socrates. At bukod dyan, mayroon pa. Ano yun? Charisma. Sa kanila galing yan. Yung charismatic person, ito yung paniniwala nila na kapag ikaw ay magaling magsalita, ikaw ay may blue eyes, ikaw ay matangkad, ikaw ay maputi, charismatic ang tawag dyan. Gifted by the gods. Okay? Sinong gods? Yung mythology nila na merong sun god, merong god of speed, god of beauty. Okay? Remember that? Yung different gods na pinapakilala nila sa mundo. Kaya when the Roman Empire conquered Greek, doon nila nalaman na may mga gods pala itong Roman Empire. They destroyed the whole city of Greek, but they did not destroy the library. Preserved ng Roman Empire yung mga books collected from these philosophers. Kaya doon nila nalaman yung mga ideas about government, mga ideas about medicine. Sila yung naunang nag-aral, nag-develop ng medicine. Sila yung pinakaunang mga doctors. Alam niyo ba yon? Yung Greek. In fact, si Luke ay isang doktor, physician. Yung sa Bible, na nababasa niyo the book of Luke, that apostle is a physician. Doktor po yan. He is a Greek apostle. Kasi kapitbahay lang nila yung Judea, yung Israel eh. Yung Jerusalem, kapitbahay lang ng Greek yan. Kaya from there, balitaan niya si Jesus Christ, inimbestigahan niya. Kaya si Luke, yung scientific apostle, yung may mindset na scientific, everything na sasabihin ng mga tao, dinidiscover niya. Umaatras siya pabalik, tine-check niya yung ebidensya kung totoo. And that contains the book of Luke. Okay? Kaya mas detalyado yung book of Luke pagdating sa buhay ni Jesus Christ. Because chinek niya yan. Every area ng mga steps of, every step of the way na pinagdaanan ni Jesus Christ, ayon sa sinasabi ng mga tao, mga salin lahi, pinag-aralan niya, tinrace back niya yung mga ebidensya. Okay? So, yun po ang paniniwalang binigay ng Greek sa mundo. Na pag maputi ka, na pag makapal ang lips mo, pag maputi ka pero magaling ka magsalita, charismatic ka,
malaking tao ka, ikaw ay designated ng Diyos para mamuno sa mundo. At yung mga black people na nakita nila na may makapal na labi, na malalaking katawan, they are given by the gods to be slaves to them. Yan po yung makikita nyong ideology sa Greek culture na pinapakilala nila sa mundo. Kaya hanggang ngayon, dala-dala nila yan. Yung superiority, yung white supremacy, dala-dala nila yan hanggang ngayon. Kaya pag hindi ka white, ikaw ay binigay ng Diyos sa kanila to become their slaves. Yes. Kaya yan din po ang concept ni Aristotle. Kaya hindi siya pumapayag sa demokrasya. Siya yung kumontra sa democracy concept ni Socrates na sinuportahan ni Plato. Aristotle, sabi niya, slavery is necessary. Bakit? Kasi si Aristotle, ito ay anak mayaman. Si Plato, anak mayaman din to. Tinignan ko yung mga personal nilang buhay eh. Kaya pag mayaman ka, kailangan mo ng taga-silbi. Kailangan mo ng gagawa sa palayan mo. Kailangan mo ng trabahador sa bahay mo para magsilbi sa inyo. Hindi nila gagawin yung mga menial jobs na paghuhugas ng plato, paglalaba. Kaya slavery is necessary, sabi niya. So lumawak yung idea na yan kung saan nakarating yan. So conquering the world, Romans preserved the culture of Greece. Nakuha nila yung mga idea doon kasi Roman Empire, napakagaling yan sa military. Doon sila nag-focus yung how to conquest lands. Pero yung thinking galing sa Greek, no? Yung mga ideas doon nila kinuha sa Greek when they conquered Greece. At yung mga contribution nila sa ating mundo ay yung language, yung government, yung medicine, science, and everything else. In fact, yung English language daw, thousands of English words ay galing din sa Greek. Okay? Doon siya nagsimula. At sila rin yung napakilala sa atin ng Olympics. Yung Greek people. Kasi malalaking tao sila, yung mga slaves na malalaking tao din, ginagawa nilang entertainment yan, no? Pinaglalaban-laban nila. Pinapanood nila. Entertainment sa kanila yan. So, yung Roman Empire, maraming nasakop na bansa, naging powerful empire yan. Iba-iba ang mga bansang nasakop hanggang sa dahan-dahan silang naghiwa-hiwalay. And they were divided into 10 nations. Okay? Anong mga 10 bansa na yan? Yung Germans, ang tawag dati ay Alemanis, mga Aleman. Anglo-Saxons, na English, sila itong United Kingdom ngayon. Mga Swiss, na Burgundians ang tawag dati, at Lombards, na Italians ngayon, Portuguese, na Suevi before, mga Franks dati, na ngayon ay French na, yung Visigoths, na Spanish ngayon, yung Spain, Visigoths sila doon, yung Heruli, Visigoths. yeah, Visigoths. Yung Heruli, extinct na po yan. Nabura na sa mapa yan, yung bansa na yan. Vandals, extinct na rin yan. Nabura na sa mapa yan. Ostrogoths, extinct na rin po yan. Nabura na sa mapa. So, this is the Roman Empire divided into 10 nations. At alam niyo ba na bit-bit nila yung ideology na tinuro ng Greek? Anong ideology yun? Na kapag ikaw ay puti, supreme ka over the other colors. Okay? Mababasa nyo naman yan sa kanilang mga kilos eh. At bawat kilos, tandaan natin, ay merong nakatagong purpose sa bawat kilos. Okay? So, nakarating dito sa ating bansa, ang Spain, binitbit ang Christianity. At para mas maintindihan ninyo kung paano nagsimula ang Christianity, ay papanoorin ko sa inyo ang isang video na ito na maiksi lang. Maiksi lang, no? Sundan natin para maintindihan natin lalo kung ano yung mga pinagtuturo sa atin, lalong-lalo na sa religions, ha? Sa ating religions. Baka ma-shock kayo.
Okay? So, hold on. Naka-ready na 'tong mga video na 'to. Ancient Greece. Yan. Kikita niyo po yung screen. Ano ba yan? Ancient Greece. Konting review uli sa ating history. Nakikita niyo po yung screen ngayon? Ancient Greece Yes 101? po. Yeah. Yes po. Okay. Okay, 4-minute video lang para masundan niyo. Art, philosophy, democracy, and heroes. These are just a few achievements of the legendary civilization known as ancient Greece. Ancient Greece was born on the shores of the Aegean Sea about 4,000 years ago. In over a millennium, it expanded to lands as far west as Spain and as far east as India. Throughout this age of empire, the ancient Greeks made political, militaristic, and cultural achievements that resonated long after their empire fell. Part of the ancient Greeks' legacy involved politics, one of which was the political system of Greece itself. Unlike many nations that were under unified rule, Greece was a collection of over 1,500 territories that acted as sovereign nations. Called city-states, these territories had their own rulers and sometimes fought each other. Another political development was the institution of the first large-scale democracy. Developed in the city-state of Athens, democratic rule was a way to give the Greek people representation and political power. The Greeks also earned a strong reputation for their military. The military helped expand the Greek Empire by establishing colonies overseas, and it protected Greece itself from foreign invaders like the Persian Empire. When such a threat occurred, city-states united to defend their homeland. Many Greeks, particularly in Sparta, took immense pride in their military and regarded their soldiers as heroes. Their heroism was often turned into legend thanks to literary works like the Iliad. War heroes also inspired the creation of the Olympics, which celebrated physical competition. Of all aspects of ancient Greek civilization, their cultural contributions left a considerable mark on the Western world. Particularly noteworthy were the ancient Greeks' art and architecture. They created incredible sculptural works, such as standing figures and reliefs. Plus, they developed 3 types of columns and incorporated them into structures like the Parthenon. This artistry was imitated by other civilizations and spread throughout the globe for thousands of years. How the Greeks interpreted the world was also reflected in other cultures. Greek religion, which was comprised of many anthropomorphic deities, helped shape the spiritual beliefs of the Etruscans and later the ancient Romans. Greek philosophy, which explored matters of reason, ethics, and natural law, influenced later civilizations' achievements in politics and science. Greek language made quite an impact as well. Ancient Greek, at about 3,400 years old, provided the basis of many modern languages. The English language alone has thousands of words with Greek roots. Ancient Greece's artistry, regard for heroes, and democratic rule left a considerable impression on world history. With contributions that lasted for millennia, the civilization of ancient Greece is nothing short of legendary. Tika. Uy, yan, okay. So,
nakita natin, napanood natin na ang Greek ang may malaking kontribusyon sa kung ano tayo ngayon, yung mga ideas nila na pinag-aralan. Actually, they are called the thinkers, no? Yung civilization nila, the thinkers. Sila yung isip ng isip. Kaya sa kakaisip nila, nai-imagine nila na baka merong Diyos, no? Hindi lang nila makakausap kasi tapos na yung dealings ano sa tao when the Greek civilization occurred. Hindi na nila makausap ang Diyos. Wala silang idea about prayers. I suppose hindi nila nahawakan yung Bible. Kaya they invented different gods like Zeus, the Roman, Juno, sa kanila galing lahat yan, mga Aphrodite. Okay, these are mythical gods, okay, na paniniwala na nag-i-exist. Kasi may mga individuals na malakas yung paa para tumakbo. May individuals na magaling sa pagbabasa, may individuals na magaling magsayaw, merong goddess of beauty, no? Nilagyan nila ng katapat na god bawat mabubuting karakteristik ng individual. So, mapapansin ninyo, yung democracy ay naipakilala nila sa mundo. Ano ba yung democracy? It's from the word demokrata, which is power of the people. Demokrata. Yun ang original word niyan. Na kapag pinag-isipan mo, ang concept ay gustong itigil yung paglaganap ng kingdom na isang hari lang yung nasusunod. Na wala magawa ang mga tao, kundi sumunod lang kahit anong sabihin ng hari, kahit na labag sa kalooban ng human being. Kaya Socrates created that concept and introduced that to the society. Alam niyo yung gawain ni Socrates, tumatambay yan sa walang pamilya, binata yan. Tumatambay sa palengke kung saan maraming tao, inoobserbahan niya ang mga behavior ng tao, paano mag-usap, paano magsalita, at meron siyang naging estudyante, si Plato, siyang tagasulat ng lahat ng mga naobserbahan ni Socrates. Kasi puro lang naman yan salita, patambay-tambay lang kasi yan. So, nasusundan siya ng mga bata, nagkaka-interest sa kanya mga turo. Kaya, isa doon si Plato. Si Plato ay galing sa mayamang pamilya. Kasi nagugustuhan niya yung mga naririnig niya kay Socrates, kaya sunod siya ng sunod. Siya yung nag-record, siya yung nagsulat. At surprisingly, sila pala yung nagsimula talaga ng pagboto. Dito sa book na papakita ko sa inyo ngayon, Ancient Greece and the Olympics, yan, nakasulat dito na yung mga babae ay inalasan nila ng karapatan na bumoto. Mga lalaki lang ang pinapaboto nila. So doon pa lang nagkaroon na ng concept ng discrimination na lalaki lang yung supreme over the woman. So diyan nagsimula yung idea na yan. Kaya hindi nila pinapaboto. Ito, lalo na sa Sparta, 'di ba? Sa Athens, Greece, ay yung neighboring city tinatawag na Sparta. Sabi dito, girls had more freedom than in Athens. Kasi sa Athens, yung mga lalaki doon talagang dinidevelop as warriors, no? Para mag-conquer ng countries. So dinidevelop sila as warriors. Schools in ancient Greece were just for boys. Oh, imagine this. Schools in ancient Greece were just for boys. In Athens, boys began school when they were 7 years old. The boys learned reading, writing, and poetry. They also studied music and sports. Sports were very important in ancient Greece. The Greeks believed in a strong mind in a healthy body. While in Athens, girls stayed at home and learned how to run a house. Most mothers taught their daughters to spin, weave, sew, and cook. If a girl was rich, she usually learned to read and to write at home. Spartan boys, isang city rin ito sa Greece na dinadala sa military schools as early as 7 years old. Tinitraining na nila yan na maging military. In Sparta,
girls had more freedom than in Athens. Although they didn't go to school, they learned sports, singing, and dancing. Their main job was to grow up and produce strong Spartan boys. So yun ang ginawang trabaho ng mga babae. Palahian ng mga strong Spartan boys. Okay? So, pinapakilala ko po sa inyo ang mga ideas na to para malaman ninyo na dito yan nagsimula sa Greek na binibit-bit hanggang dito sa atin sa Philippines. Ng sino? Ng Western world. Kasi, if you remember, when America declared independence from whom? Kanino sila na-declare ng independence? Kanino? From the English. From, United hindi Kingdom. ba ang okay. From United Kingdom. Kasi nga, they were colonized for many years. Nung makatuntong si Columbus diyan, talagang sinakop yan ng England. And England is one of the divided nation from the Roman Empire na dala-dala ang konsepto ng slavery. Okay? Dala-dala nila yan. From Aristotle. Kasi nga, from Alexander the Great, na estudyante ni Plato. Estudyante ni Plato si Aristotle. Tapos si Aristotle, estudyante niya si Alexander the Great. Si Alexander the Great yung talaga nagpalawak ng empire until later on naging Roman Empire siya. Then nahati nga, eto na si UK, Anglo-Saxon, sinakop yung Amerika, ginawang slaves ang mga white people doon sa Amerika. Kasama na yung black. Kasi kingdom nga eh. Wala silang choice. Mas powerful itong mga taon to eh. So until na makayaran na nila mga Americans to separate, ang totoong mga naabutan talaga ng mga ni Columbus doon, mga redskin eh, mga Indian, hindi naman white people. Kaya itong mga white people na ito ngayon sa Amerika ay galing din yan sa British. No? May mga British blood yung mga yan. Okay? Talagang Native Americans ay yung mga Indians. So, kung ano yung Americans today, na-maintain nila yung mentality na sila ay supreme over the other color. Okay? Dahil white din sila. Bit-bit nila yan. Nasa textbook nila yan. Magmula bata, pinapakilala nila na sila ay supreme over black people. That's why if you study American history, merong school for the black. Merong school for the white. Okay? So, slavery, bakit nagkaroon ng black people sa Amerika? Binitbit nila yan from South Africa. Binitbit nila yung mga black people para magtrabaho sa kanilang mga palayan, sa kanilang mga pabrika, sa kanilang mga negosyo. Okay? Kaya nagkaroon ng black people sa Amerika. Okay? Kailangan nyo malaman ito para malaman niyo kung ano ang ginagawa nila sa atin ngayon up to now na tayo ay ginagawang dependent sa kanila. Baka ma-shock kayo pag sinabi kong yung COVID, invento nila yan para magbawas ng populasyon. Wala pa ba nakapagsabi sa inyo niya? Invento nila yan. Dahil 2015, nagkaroon ng conference, 200 countries in attendance. Makikita nyo sa YouTube yan. 2015. Nagkasundo sila, nagkaisa sila na yung problema ang kinakaharap ng mundo ay dahil sa overpopulation. Kaya ang naging conclusion nila when that conference was finished, to reduce the population. Kaya 2015, may video si Bill Gates telling everybody that 5 years from now, magkakaroon ng virus. Magkakaroon ng outbreak. Napanood ko yung video na yun ni Bill Gates. Kailan yun? From 2015, 5 years, kailan yun? 2020. Kailan pumasok ang virus sa atin? Kailan dineclare ang virus? Kailan tayo ni-lockdown? March 2020. March 15, exactly. Kailan sinabing kumakalat na ang virus? December. Excuse. Naalala nyo? December, binalita dito sa atin, nakakapasok na ang COVID. 2019,
19 ng October, doon na nila inumpisahang ilabas sa media, international media, na merong kumain ng paniki na nagkaroon ng sakit galing sa paniki. October yun. Tapos pagdating ng December, binalita sa atin na nakapasok na ang virus at pagtuntong ng March 15, sabay-sabay na nag-lockdown worldwide. Okay? Alam niyo kung bakit? Before tayo mag-end, gusto ko ipakita sa inyo isang video supporting my theory na yung COVID na yan ay invention yan para bawasan tayo dahil sa global warming. Dahil ang Maynila, ang Pilipinas daw ay dahan-dahan lumulubog dahil sa climate change. Okay? Panoorin niyo to. Baka sabihin niyo, wala akong reference. Ito. Paglubog ng Manila. Kung dahil pa natin dapat pag-usapan. Pero kailangan ko ipasok to sa lesson para mas lalo niyong ma-realize na hindi tayo dapat sunod lang ng sunod sa bawat sinasabi nila. Okay? Ito GMA 4 days ago. Uploaded ito 4 days ago. Ng GMA Integrated News. At ang sinasabi dito, lulubog ang Maynila sa taong 2030. Narinig niya po yon? 2030. Unti-unti lumulubog ang Maynila. By 7 years from now, 2023 ngayon, di ba? 7 years from now, ay mabubura ang Maynila sa mapa dahil tayo ay crowded na dito kaya kailangan na magbawas ng tao. Ha? Watch and learn. Ito po from YouTube, from GMA Integrated News, uploaded 4 days ago. Can you see it now? Kita niyo po yung slides? Senyas lang kayo. Can you see the slides? Okay. Yes, sir. Okay, play ko na. Pilipino ang naninirahan sa Metro Manila. Kabilang din ang Maynila sa fastest growing cities sa buong Asya. Pero ang syudad na kabisera ng bansa, posible daw lumubog. Here's what you need to know. Simula 1993, tumataas ng 3 milimetro ang tubig dagat o sea level rise sa buong mundo. Ayon yan sa UN Intergovernmental Panel on Climate Change. Pero dito raw sa Pilipinas, sa pagitan ng taong 2015 at 2020, mas mabilis sa 7 beses ang pagtaas ng tubig sa bansa. Sabi ni Dr. Fernando Siringan ng University of the Philippines Marine Science Institute, isa ang Maynila sa maaapektuhan ng pagtaas ng tubig sa dagat. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yes, i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Isa ang climate change sa itinuturong dahilan ng sea level rise o pagtaas ng tubig sa dagat. Sa nakalipas na dekada, mas umiinit ang temperatura ng mundo dahil sa paggamit ng fossil fuels o enerhiyang mula sa kalikasan, gaya ng coal at natural gas. May dalawang aspeto sa pagtaas ng dagat. Ang isa bale, yung dagat mismo ang tumataas. At yung tumataas na dagat ay pwede nating i-relate sa tinatawag natin na climate change. Dahil sa umiinit
ang tubig dagat ito ay umaalsa kung kaya may contribution yon sa pagtaas ng dagat. Pangalawa, still with climate change, no, sa pag-init ay natutunaw din ang mga ilan pang glaciers sa Arctic, Antarctic, at ang pagkatunaw ng mga ito ay dumadagdag sa tubig, no, sa karagatan, kung kaya tumataas din ang dagat. At meron pang ibang nagko-contribute na climate change related sa overall na pagtaas ng dagat. Kasama din dito yung pagbabago sa lakas ng hangin ng tinatawag natin na trade winds. At ang trade winds na ito ay hinahagod niya ang tubig sa karagatan ng Pasipiko at ito ay dinadala sa Pilipinas, parang itinatambak, no, dito sa atin. Sa pag-aaral naman ng Greenpeace East Asia, kung magpapatuloy ang sea level rise, posible daw lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030. Mahigit $39 bilyong ang posibleng mawala sa ekonomiya ng bansa. Sa Manila Bay pa lang, tumataas na raw ito ng 13.24 mm kada taon. Sa ginawang app ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, makikita ang mga lugar sa bansa na posibleng lumubog dahil sa pagtaas ng tubig. Meron po tayong tool na ginagamit para ma-monitor yung sea level at makita natin what if, ano ba yung mga lulubog na mga lugar kapag in-adjust natin yung sea level rise ng 1 meter, ano ba yung mga pinaka-maapektuhan na lugar. Meron po tayong report niyan, no, na nirelease sa PAGASA. Ang pangalan po ng report ay Observed Climate Trends and Projected Climate or Climate Projection. So ano ba yung magiging rainfall, temperature after 50 years or 2100. So after 30 years. At nakita po natin doon at sinama po natin sa report natin na yun na meron pong pagtaas na 5.7 to 7 mm per year sa Pilipinas. Ito pong analysis na to ay based on 1993-2015. Ayon sa ibang pag-aaral, hindi lang sea level rise ang dahilan ng paglubog ng isang syudad. Kabilang narito ang mga natural cause gaya ng fault line. At sa paggalaw ng fault na ito na dahan-dahan ay may pwedeng lumulubog na bahagi. Kapag lumindol, no, ng mabilis, pwedeng yung paggalaw ng lupa biglaan at nagiging sanhi ito ng paglubog ng lupa. Ang patuloy din na paggamit ng groundwater para tustusan ang tubig sa syudad. Malaki din ang epekto sa posibleng paglubog ng lupa. Katunayan, kabilang ang Maynila sa 33 coastal cities sa buong mundo na may mabilis na pagguho ng lupa. Halos 60 milyong katao ang apektado. Nangyayari ang land subsidence o yung pagguho ng lupa dahil nawalang ilang komposisyon ng lupa gaya ng tubig. So over-extraction of groundwater is a major cause of enhanced compaction and there's data that can show that. So ano ang pwede natin gawin? Then dapat bawasan natin yung dependence natin sa groundwater. Isang paraan yon, no? Mas kailangan natin na matap ang surface water natin. Yun lang, ang Metro Manila ay napakalaki na ng populasyon. Dapat isipin ng planners, magdagdag ka pa ng tao sa Metro Manila, saan mo kukunin ang tubig mo? Sa ngayon ay meron na tayong problema sa supply ng tubig. Ang ganitong problema, hindi na bago maging sa mga kalapit nating bansa. Katunayan, isang sinking city din ang Jakarta, capital ng Indonesia. Kaya iniisip ng ilipat ang kabisera sa ibang bahagi ng Indonesia. Kaya naman dito sa Pilipinas, minumungkahi na rin ng ilang eksperto na ilipat o i-decongest na ang Maynila dahil sa pagiging disaster prone nito. Dahil sa patuloy na pag-init ng temperatura sa mundo, halos 200 bansa ang nakiisa sa Paris Agreement, kung saan kailangan mabawasan ang patuloy na pag-init ng temperatura sa buong mundo. Sa taong 2030, posible pang pumalo sa 2 to 4 degrees ang init sa mundo kung hindi maagapan.
Ang goal po natin nito sa Paris Agreement ay malimit natin yung increase na hanggang 1.5 degrees Celsius lang yung magiging limit. Dapat hanggang doon lang. At mababawasan po yun kapag binawasan natin yung emission natin ng greenhouse gases. Kasi po yung greenhouse gases, ito po yung mga ini-emit. Halimbawa, nagsamotor po tayo, yan po yung mga usok. Halimbawa, may pabrika dyan sa tabi natin, yung mga usok na ini-emit nila, may mga atmospheric gas sila, nitrogen, carbon dioxide, methane, whatever, nitrous oxide. May magagawa pa rin tayo para mapabagal ang posibleng paglubog ng isang lugar. Anuman ang aksyon na gawin natin sa ngayon, delayed response, no? Merong delay bali yan. Hindi natin kaagad madarama ang epekto nito. So in the next decades, ang plano ay dapat i-consider talaga na patuloy natataas ang dagat at sa lahat ng projections, mayroong pagkakasundo na magkakaroon ng acceleration sa pagtaas ng dagat. Meron po tayong tinatawag na Climate Change Act or RA 9729 at ang goal po nitong Republic Act na ito ay ma-include yung climate change information sa planning purposes sa mga LGU. Hindi na nga natin mapipigilan ang climate change. Pero sa simpleng paraan, gaya ng pagbawas ng paggamit ng fossil fuel tulad ng coal, gas at iba, posible natin maisalba sa pagkakalubog ang problema sa kalikasan. Ayan, good afternoon again. Napanood niyo ng buo yung video? Nasubaybayan niyo? Di ba? Yung Paris Convention na yan, nakita niyo yung date doon sa screen, 2015. At paglabas nila ng convention na yan, ang naging conclusion nila na lumabas sa media ay magbawas ng populasyon. Because the more tao ang nabubuhay, the more gagamit ng mga produkto na nagpo-produce ng usok, nag-i-emit ng mga nitrogen, yung init, dumadugdag sa init yan eh. Yung the more people na nagmomotor, the more people na sumasakay ng jeep, the more usok ang pinuproduce ang ating mundo, the more na umiinit talaga. Kaya kung less lang ang tao, yun lang ang nakita nilang solusyon. Kung less ang tao, populasyon, less lang ang nai-emit na mga harmful substances na sumisira sa ating natural creation. Kaya yan po ang target ng COVID. Kasi wala ka namang magawa kapag sinabihan ka ng WHO. Yun nga yung pinagprotesta nila ngayon, no? May Senate Bill number 1619 yata na ang intensyon ay hindi nadadaan sa Malacanang o sa Senado ang lahat ng gagawin ng DOH. Kaya ang dami nagrarally tungkol dyan. House Bill 1619. Ano man ang sabihin daw ng WHO ay hindi nakikibo ang Senado at ang Malacanang, which is very dangerous. Kaya pag sinabihan yung mga anak mo na magpaturok, hindi mo alam kung ano ituturok sa mga anak mo. Dahil meron ding findings na nabasa ko na yung mga vaccine na tinuturok ngayon ay para mawala yung capacity ng tao na mag-anak. Okay? Ulitin ko sa inyo. Ang mga findings ng ibang mga doktor na nagsasalita, no? Kasi maraming doktor na yung nagpapadikta eh because of money. So may mga doktor na hindi nagpapabayad na naninindigan sa vaccine. Ang sabi nila, meron niyang kakayahan para patayin yung cells o yung capacity ng isang lalaki para mag-anak. Kaya patibayan ng kalusugan eh. Ang unang panawagan, no, nung in-announce yung vaccine, matibay. Kung matibay ang katawan mo, malusog ka, hindi ka tatablan ng COVID.
Pag mahina, patay ka. Kikremate ka kagad. Kaya lalong tumibay ang aking theory nung marinig ko sa mga ilang tao na pagdating sa ospital daw, kakausapin sila ng doktor na kahit aksidente yung cause of death, alam niyo bang sinasabihan sila ng doktor, ilalagay po namin dito COVID ha. Shocking yun. Di ba? Para saan yun? Meron tayong obligasyong mag-report sa WHO. Ilan na ang mga fatalities nyo dyan? Alam nyo bang nung tumuntong ang 2022, 50,000 lang fatalities natin. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tayo tapos. Kasi ang liit ng fatalities natin. At saan galing yan? Doon sa Paris Convention na nag-meeting-meeting ang mga taong naniniwalang sila ang in charge sa mundo at sila ang tinalaga ng Diyos para pangalagaan ang earth. At ang founder ng WHO ngayon ay si Bill Gates. Pag-aralan nyo kung saan galing si Bill Gates. Ang nagpapatakbo ng mundo natin ngayon ay yung mga mayayamang pamilya galing sa Europa, sa Europe. At inuutusan yan, kayang utusan ng pera ang bawat presidente ng bansa. Naku, ang dami ko pang pwedeng i-share sa inyo pero kulang na tayo sa time. Extended na tayo. Kaya nga, seryosohin natin ang pagbabawas ng populasyon, yung pagtuturo ng tama na dapat ang maging conclusion ng bawat taga-apply for marriage license ay teka muna, hindi ko pala kaya yan. Hindi muna ako magpapakasal or hindi muna ako mag-aasawa. Dapat ganoon ang ating objective sa LGU. Hindi yung bigay lang ng bigay just for the sake of attendance. Okay po. So, I hope you learned a lot today. Napakarami pa natin pag-uusapan. Ay nako, talagang magiging mahusay kayong pag naintindihan nyo na lahat ng mga bagay na nasa ating paligid ngayon. So, feedback naman Bumalik sa history. Yeah. Sila ngayon yung naniniwalang up to now, sila yung leader ng mundo. Sila tong mga mayayaman na nagpapatakbo ng ating mundo. Inuutusan nila yan, bawat bansa na mahirap. Kaya they have to maintain yung yaman nila eh. Yan ang power nila, dyan ang gagaling eh. Sa kanilang yaman. Na ang tawag nga ng iba dyan, meron tawag dyan sa grupo ng mga mayayaman na yan eh. Yung sa movie ni sino ba yun? Pag naalala ko. But let us hear the feedback of our new classmates. Ano po ang naging impression nyo sa ating session today? Unahin natin si Ma'am Christine, Paula. Nakamute ka, Ma'am. Sorry, sir. Sorry po. Actually, gusto ko pa, sir, mag-deepen pa doon sa ating discussion. Actually, medyo naano pa ako, hindi ko pa masyadong ma-connect masyado. Ano po. Okay. So, siguro po, as the time goes by po siguro, or ma-discuss po natin yung ibang modules, baka po mag-deepen pa lalo po yung understanding ko, kasi medyo maano pa, sir, kung sa ano po, nasa ibabaw pa lang po ako. Yeah. Ano po. Medyo shock ka pa. Yes po, sir. Okay, thank you. Pero sa discussion today, meron ka nagustuhan? Actually po, kung ito naman, sir, ay aking opinion lamang po. Actually po, I'm not into history po talaga, po. Pero madami po akong natutunan po sa inyo actually. Ang inaano ko lang po talaga is yung marriage po. Doon po kasi ako nag-focus masyado. Hindi ko kasi alam yung may pagkakaiba po pala yung mga kontrata pong ating pinag-aagrihan or pinipirmahan. So, ayun po, mas nag-deepen po yung knowledge ko about po doon sa marriage, yung kontrata po ng pagpapakasal. Ayun po. Yes, oo. Kasi kaya ako sinama naman yung history dahil bit-bit ng simbahan yung concept ng marriage.
no? Yes po. Na galing sa Bible yan eh. Binitbit nila Opo, dito opo. sa atin. Yan. Thank you, Opo. thank you. Now let's hear Thank you. from, thank you rin, Ms. Christine. Miss Glory. Hello po. So yun ang ano ko po, takeaways ko po for this day is that we really need to go back to our fundamentals na po before na magkaroon tayo ng deepen understanding po dun sa marriage po Hmm. and relationship po na kailangan nating mas maintindihan. Hmm. Yun lang po. Yeah. Pero yung nagustuhan mo sa session today, ano yung nagustuhan mo? Or kinashock mo? Actually, pareho po nung kay Miss Christina po na there's two kind of contract po pala regarding marriage, no? Kasi akala namin yung marriage lang mismo ng may legal binding, ay yun lang pong marriage na may marriage certificate, marriage contract po yung may legal binding. So, yung pareho pala whether yung marriage mo pala is civil or church po na rehistrado or yung union lang po ay pareho din po palang may legal binding, though yung marriage po lang po nga lang ng civil or sa church po ang merong special contract na po. Na wala Yun po na, yung- hindi na subject sa ating terms and conditions. Yes po. No? Na po na exception sa stipulation. Yes, yes. Kaya sa Article 6 ng Family Code, Article 6, i-check nyo mamaya. No particular ceremony is necessary for a marriage to be conducted. Kahit anong seremonyas ang gawin ninyo, walang pakialam ang Estado. Article 6. Kaya mapadaan man yan sa simbahan, sa ilog man kayo magpakasal, sa ilalim man ng dagat, basta kayo ay nagpirmahan, mayroon dalawang witnesses, at may lisensya yung nagkakasal, authorized by the law, that is considered legal by the state. Okay? Ma'am Altea, what's your take today? Ma'am Altea, are you there? Balikan natin si Ma'am. Ma'am Angie, sana gising ka pa. Gising na gising, sir. Ayan, Hello. yeah, very good, Ma'am. Sige, share your thoughts. Opo. So, napalawak po yung kaalaman sa PMOC po, sa marriage, counseling po. So, dahil nagsisimula pa lang po tayo, sir. So, salamat po. Po. Marami. Ano nagustuhan mo, Ma'am, sa ating lesson today? So, marami naman po. Pero, dito sa, ano, sir, yung huli, yung sa 2030. Okay, paglubog natin. Nagugulo yung ano. Naku po. Sana wag naman po. Sir. Oo nga. Para Opo. hindi tayo tapon lahat sa probinsya. Okay. Opo, sir. Alam niyo ba, naalala niyo yung panahon ni Duterte, nagkaroon ng balik probinsya program? Opo, sir. Parang wala na akong balita ngayon kung tuloy-tuloy pa rin ginagawa Kasi noon may reason, may lockdown Alis na kayo sa Opo. Maynila, ila-lockdown kayo dito. Ngayon nahinto na yan. Mukhang nagbabalikan na naman yung mga provincial people. Kaya siksikan na tayo dito talaga. Opo. Taas ng stress level dito dahil sa kompetisyon, sa pagkain, sa trabaho, no? Stressful. Opo. Konting diferensya lang, nagpapatayan na sa kalye. Di ba? Ganyan kataas ang Opo, sir. level ng stress sa atin sa Maynila ngayon. Buong Maynila. Ayan. Ma'am Altea, anong take mo sa ating... Magandang hapon po. So doon sa mga na-discuss po ngayong hapon, marami rin po akong natutunan. Katulad po yung sa difference ng ordinary contract at saka special contract. Nagustuhan ko din po yung video na pinalabas niyo. Meron pong mga, yung katulad niya, shocking na by 2030, lulubog ang Manila. So, at least nagkaroon po ng information. Ganun dito sa pinakita kanina ng mga yung sa history,
Magandang na-recall din po yung mga ating mga philosophers, yung mga ideya ni Socrates, ni Plato, tsaka ni Aristotle. Medyo lang po nahihirapan din po akong i-connect yung video tsaka yung history doon sa marriage. Pero siguro po sa mga dadating pang mga session natin, mas lubos kong maiintindihan at mauunawaan yung connection ng nadidiscuss. Yeah, because what I want to establish here is the mentality na binitbit nila dito sa atin. That's why nagmamalfunction yung marriage. Yeah. So, marami pa tayong pag-uusapan talaga. Napakasarap pag-usapan ito dahil nandito yung katotohanan, no? Because the truth will set us free from all this confusion natin sa ating mundo. Ma'am Elena, your feedback. Same din po, na-shock dahil ito pala yung mga motive ng ating mga nagsumakop sa atin ilang hundred of years ago. So even parang bumalik ako sa college ko no about history, ancient history. Yeah. Tsaka European So na-review and then yun nga siguro dahil para ma-connect lang yung pinakaugat kung bakit yung reason bakit naging siguro sa darating pa po na mga modules sabi ni Ma'am Altayan na mai-connect na natin bakit kailangan natin i-review yung history at ating mga philosophers. Ano yung magiging epekto noon from past generation to the current generation natin and sa mga darating. Yeah, siguro meron siyang epekto. Yes. So yun na maganda yung naging history. Yes. Kasi nga yung turo ng pagpaparami nasa puso't isipan ng bawat Pilipino yan, nakalooban ng Diyos. Hindi nyo narinig to, Ma'am Christine and Miss Glory sa first modules. Hindi ito kalooban ng Diyos, yung turo na yan. Gusto kong malaman nyo today. Baka shocking din sa inyo yan. Kasi inassume ng bawat Pilipino na nakagisnan ang pagiging Catholic. Pag narinig mo every Sunday, na naririnig mo lagi ito yung matatapos ng misa, humayo kayo at magpakarami, humayo kayo at magpakarami, i-assume mo na ang pag-aasawa ay utos ng Diyos. You will assume that. At yan ang naging understanding ng maraming populasyon natin ngayon, kaya mataas ang ating populasyon. Now, the question is, pag nagparami ka ng anak, tapos tinanggal ka sa trabaho, nawala yung capacity mo to produce, to provide, kalooban pa ba ng Diyos yun? Pag-isipan nyo. Kasi conflict na yun Kasi pag pininiwalaan mo yan, na utos ng Diyos na magparami, tapos nawalan ka ng kapasidad para magpakain, sisisihin mo sino sisisihin mo? Sino? Di ba ang Diyos? Pero ang sinasabi naman, di ba, magparami but be responsible. Huwag kang mag-anak kung Pero take care of that. But yung second one is be responsible. Pero lumaki ako sa Katoliko, hindi ko narinig yan, yung be responsible. Diba? Kayo ba narinig niyo yan? Siguro sa akin naituro. Naituro din. Yun nga. Hindi siya nag-limited sa magparami lang. But may kaakibat na responsibilidad kasi yun. Oo, pag ganyan yung parang nagtuturo, ang ganda ng mentality niya. Okay? Pero ito shocking revelation din to para kay Glory at kay Christine. Naalala nyo sa second module, pinakita ko sa inyo yung history ng Reproductive Health Bill from the time of Cory, na umpisa ng i-conceptualize yung Reproductive Health Bill na yan,
Nung mag-people power, ang unang memo na gusto papirmahan ng simbahan kay Cory ay i-abolish ang POPCOM at lahat ng ahensya nagtuturo ng contraceptives. Alam niyo ba yon, Glory? Yung Christine? modules na sinend mo, ay Yes. yung articles. Oo, yun sa libro mismo. Nabasa niyo? Di ba? Makikita niyo yung sinasabi ng simbahan against dun sa kanilang ginagawa. Okay? Kasi yung pag nagkaiba yan, pag nag-iba yung sinasabi sa ginagawa, something is wrong. Kaya kailangan babasahin niyo yung kilos kesa dun sa sinasabi. Kasi dapat consistent yan eh. Integrity ang tawag diyan, yung integrating the mind, the words and the action, integrating, that's diyan galing sa salitang integrity. Kaya pag yung iba yung sinasabi kaysa sa ginagawa, kailangan something is wrong. Kailangan malaman mo yung purpose, bakit nila ginagawa yun. Because yung purpose, hindi mo makikita yun. Hindi mo mababasa yung purpose kung bakit. Kaya dun sa sinend ko sa kanilang page from that book, The R.H. Bill Story, dun ako na-shock. Talagang ang intensyon ng simbahan is magparami ng tao. Because more people, more members, more collection, more power in the government, more influence in politics, more authority to dictate to the government. Okay? Kaya basahin natin ang kanilang mga kilos kung yan ay naka-align sa truth na binigay ni Jesus Christ. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig ngayong hapon na ito. Thank you po. Thank you. So, see you next Saturday. Thank you po. See you next Saturday. Thank you, Miss See you, sir. Glory, Po. Ma'am Elena, Ma'am Althea, Miss Christine, and Ma'am Angie. Ma'am Angie, picture naman tayo. Thank you, sir. Picture. Sir, may question lang po. Question. Yung po bang link po, yung pong link na binigay po ninyo, yun na po yung until the end of the class na link. Hindi, iiba-iba siya. So magsisend kami ng link every Saturday. Every session. Okay po, thank you. Okay po. Sige, picture tayo. Smile. Ready? 1, 2, 3. One more. Kaway-kaway. 1, 2, 3. Okay. See you next Saturday. Bye-bye. Thank you po. Okay po. Bye-bye.